Magandang araw, ko po si Dr. Mapua, Head ng Breastfeeding Committee. I'm here to orient you on Mother and Baby Friendly Hospital Initiative. So this is in compliance to Administrative Order 2007-0026 or Revitalization of Mother Baby Friendly Hospital. So last March 2022, the DOH visited us for 3 days for Mother and Baby Friendly Hospital reaccreditation. And we were again awarded a Mother and Baby Friendly Hospital certification. So yung reaccreditation, ginagawa po siya every 3 years. And this year, 2025, June na po tayo for reaccreditation. And DOH informed us that they will visit us this coming June 19 and 20. So hinihingi po namin yung tulong ninyo na kaya po meron po tayong orientation para kapag dumating yung DOH at matanong po kayo, masasagot po ninyo yung tanong. So last time kasi ang mga natanong, one from security, one from M8, meron din po tayong yung staff from Petru, and then other parang clinical staff. So eto po yung objectives ng orientation. So you can read it at your own convenience. So ano ba yung Mother and Baby Friendly Hospital? So a Mother and Baby Friendly Hospital implements the 10 steps to successful breastfeeding or sa Tagalog, 10 hakbang sa matagumpay na pagpapasuso. So pag-uusapin natin yun isa-isa. So step 1A complies fully with the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes and relevant World Health Assembly resolutions. So ang general action for all health facilities to comply with the milk code. So ano ba yung International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes and Other Products? So kinikilala ito sa buong mundo, naging batas ito sa Pilipinas noong 1986 under Executive Order 51 or EO 51 o kilala bilang Philippine Milk Code sa ilalim ng pamumuno ni former President Cory Aquino. So ito yung isa sa mga paboritong tanong ng creditors. So ano ba yung mga produkto na sinasaklawan ng batas na ito? Ito yung mga breast milk substitutes katulad ng infant formula, yung mga feeding bottles, chupon, other milk products, pagkain at iba pang inumin. So, ito yung mga produkto na minamarket sila na partial or total replacement ng breast milk. So, nabanggit dito, di ba, inumin, kahit ano bang inumin under the code. So, kung minamarket yung isang inuman, for example, distilled water na pantimpla ng formula milk, so it undermines breastfeeding. Ibig sabihin, pinapahina niya yung um, kalakasan na makapag-breastfeed, maingganyo mag-breastfeed yung mga nanay. So para lang malinaw, hindi po pinagbabawal ang mga produkto na ito sa market. Yung hindi makataong marketing strategy, yun lang yung ayaw ng milk code. Kasi nga, dahil sa mga marketing strategy nila, imbis na mag-breastfeed yung nanay, nahikayat na lamang mag-milk formula or mag-give up na lang sa breastfeeding. Since they have millions to spend in marketing alone. So ano yung mga pinagbabawal under ng milk code? So pinagbabawal sa mga kumpanyang gumagawa o nagbebenta ng produkto na under the scope na magbigay ng sample ng gantong produkto or kahit anong regalo, pa-ballpen man yan, baby book, TV, hotel accommodation, donation sa mga buntes, sa mga nanay, sa mga healthcare workers. So, bawal din i-promote yung mga produkto na ito, mapa-poster, commercial, o then social media o magbigay ng special discount or coupon. So, kung mapapansin natin, di ba yung mga commercial ng gatas pang 3 years old pataas. So, kasi yung mga under 3, yun, it still undermines breastfeeding. So, yung mga advertisements ng nasabing kumpanya, kailangan kumuha sila ng permiso mula sa Interagency Committee or IAC. So, kahit nga sa panahon ng kalamidad, bawal din mag-donate ng mga gantong produkto. Yung walang pinipiling pamimigay ng mga produktong ito, pwede kasi magdulot ng panganib at sakit sa mga sanggol. Kasi syempre kapag sa mga panahon ng kalamidad, 'di ba? There's parang limited source of safe water and fuel para pantimpla ng ng powdered formula milk.
yung provision ng mga pangangailangan, kunyari mga sanggol, paano yung mga formula feeding babies, magugutom na lang ba sila? So, sa mga gantong sitwasyon, mabibigay ito na naaayon dapat sa alituntunin na itinakda ng DOH, UNICEF, and WHO. So, during accreditation, accreditors will randomly check yung mga nurse stations, offices for milk company products or gifts with milk company name or logo on it, like yung kahit ballpen or wall clock. So, pwede nila buksan yung mga drawers. At wala rin dapat pinagbebentang milk formula sa ating pharmacy. So, sa ilalim ng step 1A, ang Rizal Med ay hindi tumatanggap ng libreng formula, milk, or direktang bumibili mula sa milk company sa mababang presyo. So, kung kailangan ng sanggol na mabigyan ng formula milk, ito ay binibili ng magulang sa labas. So, ipinagbabawal ang pag-promote ng infant formula milk, bote, supon, or pacifier. So, wala ding promotional materials ang nakadisplay o pinapamahagi sa mga buntis at sa mga bagong panganak. So, yung mga empleyado ng mga kumpanyang gumagawa o nagbebenta ng produktong ito, hindi pwede magkaroon ng direktang komunikasyon sa mga pasyente nating buntis at mga bagong panganak. So, ang Rizal Med ay hindi tumatanggap ng regalo, gamit o sponsorship mula sa manufacturers or distributors ng mga produktong sumasailalim sa Milk Code. So, next naman, step 1B, have a written breastfeeding policy that is communicated to all healthcare staff. Yung general action niya is to have a written policy that are displayed for all staff to read, indicating their commitment to implementing the policy. So, sa RMC, we have a written policy developed by the Breastfeeding Committee. So, lahat ng empleyado, lalo na yung may direktang nangangalaga sa mother and baby, dapat familiar sa policy nito. So, ito ay dapat available sa mga maternity units kung saan sinasagawa yung mga antenatal at postnatal care. So, saan ba natin mahanap yung copy ng policy na ito? So, we have a soft copy. Accessible siya sa ating website under Hospital Order 2022-009. So, yung Rizal Medical Center Mother and Baby Friendly Hospital Initiative. How about yung hard copy? Makikita siya sa OBGYN and PEDIAC clinic at OPD. Yung all nurses stations involved in mother and baby care. Yung labor room, delivery room, PD ward, OB ward, sa NICU, meron tayo dapat sa security at the hospital entrance, sa pharmacy, dietary, at office of the medical center chief. So, step 1C evaluates the effectiveness, adherence, and implementation of the breastfeeding and rooming in policy. So, sa RMC po, regular assessment and audit of hospitals' breastfeeding practices will be done on a quarterly basis or anytime that the breastfeeding committee desires. So, importante po ito para masiguro na nasusunod ng maayos yung policy, yung breastfeeding policy, at kailangan reviewin to kung kailangan itong i-revise. So, here we did an internal audit at different areas of the hospitals where 10 steps is practiced. So, ito isa sa mga breastfeeding committee meeting namin. Step 2, train all healthcare staff in skills necessary to implement the policy. So, the general action, yung training at all levels should address the 10 steps, breastfeeding counseling, the International Milk Code, holding monthly meetings with breastfeeding committee to discuss latest evidence. So, the accreditation requirement when it comes to training, first, at least 80% dapat ng staff directly involved sa mother and baby were trained in a 3-day EINC and lactation management training. So, annually, ginagawa po natin yan. Yung mga participants are doctors from pedia, OB, anesthesiologists, and then nurses, midwives, from stations na involved sa mother and baby care. Like yung delivery room, NICU, ward. So, yun po yung ginagawa natin yearly. And yung second naman, para naman sa non-clinical staff. So, ibig sabihin yung orientation na to, hindi lang siya para sa mga
clinical staff na involved sa Mother and Baby. So lahat dapat ng empleyado knowledgeable about this Mother and Baby Friendly Hospital Initiative. So ang requirement ng DOH, at least 70% of non-clinical staff oriented and trained. So ito yung ginagawa natin ngayon na halos lahat ma-orient dito sa Mother and Baby Friendly Hospital Initiative. At syempre, para maging handa rin tayo in case na matanong tayo ng DOH. So, this was our first EINC and LMD training back in 2017. And this was our recent training this year na ayan, may monitor and demo and practical application. Ito naman yung first orientation sa non-clinical staff back in 2017. And starting 2018, ang MBFH orientation, part na siya ng new employees orientation. So next step 3, inform all pregnant women about benefits and management of breastfeeding. So lahat ng mga buntis na nagpapa-check up sa ating OPD ay ino-orient tungkol sa mga practices na ginagawa natin para masuportahan yung breastfeeding, ano yung mga tinuturo sa kanila, yung benefits of breastfeeding, dangers of milk formula, yung EINC or Essential Intrapartum Newborn Care or the unang yakap, at paano sinisimulan agad ang breastfeeding matapos manganak. So sa RMC, yung policy natin, we inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding. So lahat ng buntis, yan, na nagpapa-check up, ino-orient natin. So meron din tayo mga pamphlets about breastfeeding and unang yakap na pinapamigay sa kanila. And one of the most common questions of DOH accreditors, yung benefits ng breastfeeding. So, sa mga babies, ito meron tayong gantong poster, yung kahalaga ng pagpapasuso. So, yung P, pinakamainam na pagkain ng sanggol. Ibig sabihin, kompleto na talaga siya. Hindi kailangan ng tubig or any vitamins, ang breast milk. So, A, antibodies ay sa gatas ng ina. Yung antibodies, yun yung mga panlaban sa sakit. Kaya yung mga nagbe-breastfeed, mas protektado sila sa mga sakit. G, gatas ay laging bago. P, palaging tamang temperatura, so hindi kailangan initin. 'Di ba kapag nagbe-breastfeed direkta, hindi kailangan timplahin. A, ang pagkakataon ng pagtatay mababawasan. So nababawasan yung episodes, yung non-diarrhea. P, pinabababa ang kaso ng allergies, yun especially mga asthma, skin allergies. A, ang wastong nutrisyon ng sanggol ay matatamo. So, since kompleto nga siya, S, siguradong walang gastos. Siyempre, free ang breast milk. And U, utot at dumi ng sanggol ay hindi mabaho. So, kapag formula fed, kasi parang iba yung amoy, tapos hindi masyadong nadadigest ng tiyan ng baby. So, siguradong walang pagtitimpla o paghahanda ng gatas. So, less gastos, di ba? Hindi nabibili ng distilled water or magtitimpla pa, babangon yung nanay. So, talagang direct yung magbe-breastfeed. And okay na paraan ng contraceptive. So, effective siya ng contraceptive basta yung baby wala pang 6 months at talagang pure breastfeeding, walang talagang formula at hindi pa nagkakaroon ng menstruation yung mother. So, eto, if mother is sick, can she still breastfeed? So, kung yung nanay, kaya pa naman niyang maalagaan si baby, kunyari kung konting ubo-sipon, pwede siya maglagay lang ng mask at continue breastfeeding. Kasi nga, yung mga nanay, ibig sabihin kahit may sakit sila, gumagawa sila ng antibodies panlaban sa sakit na meron sa kanila. Kaya pag na-dede yun ng baby nila, kahit na expose sila, hindi kagad-kagad magkakasakit yung baby. So ito, how to help sick mother to breastfeed. So any ill woman, so kailangan i-reassure na pwede pa rin mag-breastfeed. Kung admitted sa healthcare facility, ideally dapat kasama niya si baby din. So kapag may fever yung nanay, syempre kailangan may extra fluid siyang mainom. And if she feels unwell, kunyari unwilling siya mag-breastfeed, kailangan turuan lang siya paano mag-express ng breast milk. Kasi nga,
Kapag hindi siya nag-express ng breast milk, pwede lalo siyang lagnatin kasi titigas yung ano yung breast niya. So, pwedeng magkaroon pa siya ng mastitis. So, si baby, pwedeng painumin by cup nung express breast milk. Ano naman yung tinatawag na mother-to-child transmission of HIV? Yung HIV kasi pwede siyang matransmit from mother to baby during pregnancy, during childbirth, and during breastfeeding. So, kung yung nanay ba may HIV, pwede ba natin siyang i-advise na not to breastfeed? Isa sa mga part ng ano ng counseling ng mga mothers na positive sa HIV, yung option kung ano yung ipapainom sa baby nila. So dapat before sila mga anak malinaw na yon kung magbe-breastfeed ba sila or magbibigay ng formula milk. So pwede natin sabihin na ay pwede kang mag-formula kung mapu-fulfill yung AFAS. So yung A, ibig sabihin acceptable yung gatas na ibibigay doon si baby or yung pagkain. F, feasible, ibig sabihin kaya ng nanay na magawa yung preparation, maging madali sa kanya, hindi lang kasi yun isang buwan eh. So the whole 1 year, kailangan bigyan ng gatas yung baby. Tapos A, affordable. Ibig sabihin, kakayanin bang bumili ng formula milk every buwan-buwan kasi for example yung isang lata or kahon ba ilang araw lang yun tatagal, and then sustainable, ibig sabihin mabibili siya hindi lang ngayong buwan na to, dapat for the next 12 months, and then safe. Ibig sabihin, pag prepare ba ito, hindi magkakasakit yung baby? Ibig sabihin, meron bang safe source ng water, fuel, kasi hindi siya yung basta lang lalagyan ng tubig eh. Ideally, dapat yung gatas na pantimpla, 70 degrees centigrade, kasi yung powder milk, kung powder milk yun, minsan pwede siyang makontamina ng mikrobyo. So, yung pag na-fulfill tong AFAS, yung chance na mabuhay ng baby mas mataas kung fed artificially. So, pwede rin ba nating i-advise yung mga mothers na positive sa HIV na mag-breastfeed? So, kung yung infant mortality ay mataas doon sa lugar na yon, for example, yung sa mga bansa katulad ng Africa, di ba maraming nagkakaroon ng diarrhea, pneumonia. So, baka better mag-breastfeed kasi mas may antibodies na mabibigay yung mother. So if hygiene and sanitation and access to clean water are poor, syempre kung magpa-powdered formula milk, hindi kailangan talaga na may malinis na source na water and fuel pang-init ng tubig. So if the cost of breast milk substitutes are prohibitively high, ibig sabihin hindi pala kakayanin ng family na bumili ng formula milk. Kasi nga parang mahal siya. Kapag iiba kasi dahil sa sobrang mahal, nilalabnawan, so it can cause malnutrition pag ganun. So if access to adequate healthcare is limited, ibig sabihin, kung magkasakit man yung bata, parang ang layo ng ospital, ng clinic, and then yung breastfeeding may be the safest feeding option even if the mother is HIV positive. Kasi sa mga yung talagang walang-wala na bansa, yung most common cause ng death sa mga bata, yung malnutrition, diarrhea, pneumonia. Yung HIV kasi parang kung maipapasa yun sa baby, hindi naman mamamatay kagad doon. Basta pareho silang umiinom ng gamot sa HIV. So, where do we refer HIV positive mothers? So, sa outpatient, nire-refer natin siya sa Rizal Med's HIV and AIDS Core Team o yung HAC located sa OPD Annex. For inpatients, we refer them sa infectious disease specialist. So, ito naman, can mothers breastfeed while taking medications? So, maraming mga nanay na hindi sila nakapagpatuloy mag-breastfeed kasi nga nasabihan sila ng doktor nila mismo na ay hindi to pwede sa breastfeeding kahit safe naman siya. So parang in general kasi yung talagang contraindicated, hindi talaga pwede mag-breastfeed yung mga
nagtitake ng anti-cancer drugs, yung mga nag-undergo ng radioactive substances pero temporary lang yun. May mga psychiatric drugs and anticonvulsant na safe din sa breastfeeding. So, mas maganda kailangan ma-research muna siya bago sabihin sa nanay na hindi siya pwede mag-breastfeed or humanap ng alternative doon na safe sa breastfeeding. When it comes to antibiotics, mostly naman safe except for chloramphenicol. So, kailangan kung maghanap ng alternative drugs for that. So, may mga gamot naman na safe naman sa baby pero pwede kasing bumagsak yung milk supply. Like yung mga estrogen-containing contraceptives, yung mga diuretics, and even yung mga may phenylpropanolamine, yung mga para sa sipon. So, mostly common use drugs, they're safe in usual dosage for breastfeeding. So, ito yung mga website na pwede nating gamitin kung gusto nating i-search, kung gusto natin i-double check kung yung gamot ba talagang safe yun sa breastfeeding o hindi. Bago natin sabihin sa nanay na hindi ka pwede mag-breastfeed kasi uminom ka ng gantong gamot. So next step 4, yun, help mothers initiate breastfeeding during the first hour of life. So helping mothers initiate breastfeeding yung first 20 to 68 minutes of life. So sa policy ng RMC, there are hospital staff available at all times to support in helping mothers initiate breastfeeding within the first hour of life. So, doon yung tinatawag na unang yakap, yung essential intrapartum and newborn care. So, ano ba yung 4 steps? Yung una, immediate and thorough drying. Yung pagkapanganak, tutuyuin muna si baby para hindi siya ginawin. And then, ilalagay na siya sa dibdib ng nanay. Skin to skin sila. And then, properly timed cord clamping. Ibig sabihin, puputulin yung pusod pag nawala na yung pulsation ng sa pusod. And then, yung fourth, yung importante, non-separation of newborn from mother for early breastfeeding. So, hindi natin tinatanggal si baby sa mother para lang timbangin or injectionan. So, kailangan makapag-breastfeed muna si baby kay mother bago natin gawin yung mga ganong bagay. So, kinukuha lang, pwedeng ma-disrupt itong 4 steps na to. For example, kung si mother, kailangan na bigyan ng medical care, o si baby, kunyari, hirap huminga, kailangan madala ka agad sa NICU. But otherwise, kailangan itong 4 steps na susunod. So, step 5, show mothers how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infants. So, yung policy ng RMC is that may mga nurses tayo, meron tayong actually yung mga nagtuturo sa breastfeeding, yung mga staff natin from milk bank, pupunta sila sa ward, sa OB ward, sa OB annex, para maturuan yung mother. Tapos yung mga nanay naman, for example, yung nanay na hiwalay sila sa baby nila kasi nga na-admit sa NICU, so tinuturuan sila paano mag-express ng breast milk para yun yung maibibigay sa mga baby nilang nasa NICU. So, importante sa breastfeeding yung good attachment. So, makikita natin sa picture na to, sa kaliwa, yung good attachment, makita natin bukay yung bibig ni baby, tapos yung milk ducts, nasa loob ng bibig ni baby. So, ibig sabihin, mas maraming milk na naiinom siya. Unlike kapag poor yung attachment, yung maliit yung buka ng bibig, tapos yung milk ducts, makikita nasa labas ng bibig niya. So, pag ganito, konti lang or patak-patak lang yung pwedeng naiinom ni baby. So, anong itsura niya sa labas? So, if the baby has good attachment, makita mo yung mouth, sa kaliwa, mouth widely open, yung lower lip niya nakalabas. And then, makikita natin na yung chin, yun, parang talagang dikit siya dun sa breast ng mother. Tapos, more areola above than below the baby's mouth. Kapag poor attachment, makita natin na maliit yung mukha ng bibig, yung chin malayo sa breast ni mother. Tapos, makita mo yung lower lip niya, imbes na turned outwards, parang forward siya. Tapos, yung areola ni mommy, above and below the baby's mouth, pareho lang. So, ano naman yung stomach, newborn stomach capacity? Minsan kasi sabi ng nanay,
ay konti lang yung gatas ko, parang hindi enough, parang patak-patak lang. Pero makikita natin na sa day 1, yan, parang ganito lang yung laki ng tiyan niya, kasing laki lang siya ng bubot na kalamansi. So yung konting patak na yon enough na para mabusog si baby. And then day 3, yun, kasing laki na siya ng siniguelas. So medyo dumadami yung gatas ng mother, lumalaki din yung tiyan ni baby. At until 1 month, yun, kasing laki na siya ng itlog. So, at by that time, paunti-unting dumadami yung gatas ng mother, basta tuloy-tuloy na nagbe-breastfeed. So, ito yung mga breastfeeding position. So, dapat si baby in line yung katawan niya. Ibig sabihin, dapat yung tenga, yung shoulder, yung hip, para in one straight line. Dapat buong katawan niya nakaharap kay mother, hindi yung ulo lang niya nakaharap sa breast, tapos yung katawan nakaharap sa kisame. So, close. So, very close dun sa mother. Ibig sabihin, walang unan, walang kumot in between ng mother and baby. So, dikit talaga. And then, supported si baby with hands, with arms. And dapat yung face ni baby talagang facing yung breast. Ito naman yung mga breastfeeding positions na pwedeng gamitin ng mga mothers. Yan yung tinatawag na cradle hold, yung most common familiar position. Ito yung cross cradle. So pag cross cradle kasi, mas na-adjust ng mother yung head ni baby para makapag-breastfeed ng maayos. Meron ding football hold, ginagamit ito kanya sa mga kambal, yung mga preterm small babies. Side lying position, ito yung advanced position na mas makatulong para makapagpahinga din si mother. So, ano ba yung signs that baby is sucking effectively? So, malalaman na parang okay yung pag-suck ni baby, yung slow, mabagal, pero malalim yung pag breastfeed niya. Tapos short lang yung pause, hindi masyado matagal. Tapos minsan maririnig na lumulunok siya. Yung cheeks ni baby dapat parang nagfo-full siya. Hindi siya yung parang lumulubog na parang umiinom sa straw. And baby finishes the feed and release the breast by himself. Ibig sabihin, pag busog, magtatagal siya kusa. Tapos talagang pag nakita mo si baby, kontento. So yung hand expression naman, di ba sinabi natin na may mga babies na pwedeng ma-admit sa NICU o yung um, pwedeng hindi mo na maka-feed kagad. So dapat, importante na maturuan yung mother ng hand expression of milk. So hindi kailangan ng breast pump kagad para makapag-express. So tinuturuan ng pag hand express gamit ang kamay. So kailan ginagawa yung hand expression? If breast is too hard for the baby to latch on, minsan kasi parang kapag after 3 days, timitigas na yung breast, tapos si baby hindi siya makalatch na maayos. So, yun, pwede kang mag-express para medyo lumambot, maka-attach si baby. Pangalawa yun, pag separated si baby from mother. And pangatlo, para dumami yung milk supply. Aside from direct breastfeeding, pag nag-express ka pa ng milk, mas lalong mapapadami yung supply. So, paano naman ini-store yung milk? So, room air, kaya nag-express na, tapos hindi mo ilalagay sa ref, room air lang, tumatagal siya ng 4 to 6 hours. Pag dinagay mo naman siya sa cooler with ice, for example, yung mga nanay na nagwo-work, tapos ibabiyahe na yon. So, yung breast milk nila, pag nakalagay sa cooler with ice, matagal ng 24 hours. Pag nilagay sa refrigerator, 4 to 8 days. Kapag sa freezer, yung 0 degrees, 6 months, optimum 12 months, acceptable. So, paano naman mag-thaw ng milk? For example, yung mga frozen milk, di ba? Hindi naman maiinom kagad yun ni baby na ganon frozen. So, tutunawin siya. So, may tinatawag na slow and quick thawing. Yung slow thawing, yung, kunya kailangan mo yung gatas bukas. So, gabi pa lang, ita-transfer mo na siya from freezer to refrigerator para tunaw na siya. So, mas madali siyang maiinit. Pwedeng i-warm lang siya sa warm water. And then yung quick thawing naman, ilalagay mo yung frozen milk diretso dun sa warm water para matunaw. So yung cup feeding, parang ito yung safe alternative to bottle feeding. And it is used sa mga express breast milk. So ginagawa natin yan, di ba, yung mga may baby sa NICU,
na minsan wala naman din yung nanay nila. So, pinifeed sila sa NICU kung kaya na nila, wala na silang, hindi na sila naka sa oxygen. So, kinaka-feed na sila 'pag ready na sila mag-feed. So, bakit gusto natin ka-feeding? Para maiwasan yung nipple confusion. Kasi gusto natin 'pag na-graduate na sila sa NICU, paglabas nila makakapag-breastfeed pa rin sila sa mother. So, meron tayo, ito isang another favorite question ng DOH, yung Republic Act 10028 or Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. So, it was signed into law by former President Gloria Macapagal Arroyo on March 16, 2010. So, under ng batas na ito, yung pagkakaroon ng lactation stations, mga breastfeeding room, mapa-private or public offices or enterprises. So dito rin, kuya, yung mga expenses na nagamit sa stations, mga lactation programs, deductible yun sa tax. And then, kasama rin dito yung pagpo-provide ng lactation period. Kunyari, yung breastfeeding employee, pagbalik niya sa work, meron siyang pagkakataon na makapag-express ng milk para madala niya, mauwi niya yun sa baby niya na 40 minutes in every 8-hour work period. So, itong 40 minutes tong hindi kasama yung lunch break at pwede siyang hatiin. Kunyari, pwede mong gawing 20 minutes, isang lactation break, and another 20 minutes. So, it encourages health institution para magkaroon ng mga breast milk bank. At ini-include din ito sa mga school curriculums and setting August, yung pagkakaroon ng breastfeeding month during August. Yun, under siya na Republic Act 10028. So, Rizal Med, meron tayong workplace lactation policy. So, nakapaloob doon yung mga breastfeeding room, yung lactation period na meron para sa ating mga breastfeeding employees. So, we have a breastfeeding room located yan sa pediatric clinic in our OPD department. So, tatanungin yan ng accreditors or parang guest. Dapat pag tinanong nila, meron po ba tayong breastfeeding room? So, meron sa Pedia OPD. Okay? So, meron din po tayong human milk bank. So, yung human milk bank natin nasa ground floor, wing C, in front of the cancer center. So, pag tinanong kung may milk bank at saan, dapat matuturo po natin. So, yung milk bank natin, we pasteurize milk in our for our neonatal ICU sick and premature babies. So, nagre-rely lang po tayo sa donasyon ng mga breastfeeding mom. So, kung meron po kayong kakilala na may extra milk, pwede niyo po silang hikayatin na mag-donate sa ating Human Milk Bank. So, meron tayong Facebook page, Rizal Med Human Milk Bank. So, sineselebrate din po natin sa ospital yung Breastfeeding Awareness Month. Every August po yan. So, this was last year. So, meron po tayong program na Big Latch On or yung parang hakab na sabay-sabay na nagpapasusi yung mga mother sa baby nila na naka-admit sa OB ward. So, para naman sa mga empleyado, last year nagkaroon tayo ng logo making contest sa mga empleyado natin. So, step 6, give newborn infants no food or drink other than breast milk unless medically indicated. So, dapat in accordance pa rin sa milk code. So, sa RMC, hindi tayo basta-basta nagbibigay ng milk formula. Ano ba unless may indikasyon. For example, yung na pag-usapan natin, 'di ba, yung HIV, 'di ba? It's a medical indication na hindi mag-breastfeed. Kaya pag yung nanay ang desisyon niya magbigay ng formula milk, hindi mag-breastfeed, yun, kailangan lang isulat yun sa chart na may indication. Kung yung mother naman wala siyang gatas kagad, meron tayong milk bank na mapagkukuhaan ng breast milk. So, hindi kagad na pag walang gatas, formula milk. So, kailangan gumawa ng paraan, i-check yung mother, matulungan siya, paano mag-express ng breast milk, paano mapadami, paano makapag-breastfeed directly. So, problema ba to? Yung mga milk formula? So, eto, may mga dangers, yung 21 dangers of infant formula.
Yung kasama dito yung para sa mga baby, syempre mataas yung tsansa na magkaroon ng asthma, allergies, infection, later on yung mag-high blood or and heart disease in the future, mga respiratory infections, lower IQ and cognitive development, even yung labis na katabaan, pwede rin maging at risk kapag pag naka-formula. Even diabetes. So, sa mga nanay naman, syempre ganun din, yung mga mothers na may GDM, yung gestational diabetes, pag hindi sila breastfeed, may tendency na yun din yung maging sakit nila later on. Tapos, breast cancer, it increases the risk of breast cancer, yung ovarian cancer, and hypertension. Saka syempre, mabilis sila mabubuntis din. Kasi nga parang, di ba, ang breast milk, breastfeeding contraceptive. So, step 7, practice rooming in. Allow mothers and infants to remain together 24 hours a day. So, sa RMC, pinapractice na yung rooming in, di ba? Skin to skin. Hanggang sa labas si mother from the delivery room papunta sa ward. Kasama dapat si baby. So, hindi sila naghiwalay. Hindi na katulad dati na may nursery, na yung mga babies, dadalawin lang, titingnan lang from sa window, papakita. Pero ngayon, wala na rin tayong mga bassinet. As in, katabi ng mother yung si baby para mas madaling makapag-breastfeed, para ma-recognize niya kung gutom na ba si baby kaysa sa nakahiwalay siya. So, meron din pong batas tungkol dito, yung Republic Act 7600, yung Rooming In and Breastfeeding Act of 1992. So, it's a national policy. Kasi nga naman, kunyari, pag pinaghiwala yung mother and baby, paano magiging effective yung breastfeeding, di ba? So, mas malaki yung chance na makapag-formula pag ganon. So, it covers all private and government health institutions. Ano lang exemption? Yun, kunyari, kung seriously ill, may sakit yung nanay, uncontrolled yung hypertension niya, or kaya dinudugo, kailangan ibalik sa operating room, o si baby, preterm, na parang kailangan ma-oxygen kagad. So, hindi pwedeng i-room in, o kaya yung mother may violent and psychotic problem na might endanger yung baby. So, we provide facilities for breastfeeding collection, yun, and storage. Kaya tinuturuan pa rin natin sila paano mag-express ng breast milk. Step 8, encourage breastfeeding on demand. So, baby should feed according to their needs, not on schedule, decided by the hospital or mother. Kaya nga dapat magkasama si mother at si baby para per demand, on demand yung feeding. So, kailangan tinuturuan yung mga mothers ano ba yung mga cues na ready na si baby mag-breastfeed. So, we do not limit the duration of feeding, hindi natin inoorasan, hindi natin restrict, ilang 5 minutes, 20 minutes na tigil na i-breastfeed. So, pag sinabing demand, baby-led feeding, yung demand feeding, yung frequency, length of feeding, is determined by baby's needs and signs. So, hindi tayo tumitingin sa oras when it comes to breastfeeding. So, kailan ba yung best time to breastfeed? So, titingnan mo si baby. Yun, kunyari, dumidila-dila siya, lalagay yung kamay sa bibig, medyo bumabaling-baling na yung ulo, ibig sabihin, gutom na siya. So, wag nating hintayin na si baby umiiyak na. Kasi pag umiiyak na si baby, ibig sabihin, late sign of hunger na yon. So, pag dinala mo sa breast ng nanay, hindi sila kagad mag-feed. So, kailangan pakalmahin mo muna sila. Para lang maka-breastfeed siya. So, step 9, give no artificial teats or pacifiers to breastfeeding infants. So, Rizal Med does not give artificial teats or pacifiers. Sa mga breastfeeding, kailangan talaga direct breastfeeding. Kung hindi man pwede, di ba, like for example, nasa NICU, cup feeding. Kasi eto, kunyari, pag binigyan natin sila kasi ng tsupon kaagad, ng bote, mas masasanay sila doon. Kasi mas mabilis yun. Ibig sabihin, hindi sila nag-e-effort, pwedeng tumutulo na kaagad yung milk. Unlike pag breastfeeding, kailangan nilang mag-effort, maging patient,
And then yung pacifier hindi natin binibigay kasi kunyari bibigyan mo ng pacifier yung baby, puwedeng parang makatulog na siya na naka-pacifier kahit gutom siya. So, puwedeng, magkaroon din ng weight loss 'pag gano'n. So, hindi natin din ina-allow na magdadala yung, magulang ng mga bote tsopon, especially yung mga bagong panganak. So, meron po tayong, poster regarding sa EO 51 din, yung pagpapabawal ng bote at ano, yung mga pacifier. So, para sa security, yun, for example, sa outpatient, di ba, i-check yung mga bags nila. Kung meron silang mga bote, chupon, formula milk, sabihan lang natin, hindi naman kailangan na i-confiscate. So, sabihan natin sila na dapat nasa loob lang siya ng bag, hindi dapat siya naka-exposed. So, kung yung baby, kunyari gusto nilang i-feed, meron po tayong room sa OPD, pedia, na doon po pwedeng mag-feed yung mga nagpo-formula feeding na ano na baby. Kasi parang ayaw natin na expose sila. Yun parang gusto natin kasi i-promote yung breastfeeding. And then step 10, foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic. So ang RMCA, we partnered with local health centers and Pasig particularly to refer mothers or discharge from the hospital. So, syempre, yung mga panahon ng mga Gen Z mothers, meron po tayong mga breastfeeding support group na rin sa social media. Like, for example, yung Breastfeeding Pinay, ito yung most pinakamalaki na group, yung parang breastfeeding support group, mga 362,000 plus na meron sila. So, with this group, yung mga mothers, nakakuha sila ng, ano, ng mga payo with other mothers. At maganda dito, may mga admin na nagko-control or talagang knowledgeable who are trained paano mag-assist, paano mag-counsel sa mga mothers na nagbe-breastfeed. And of course, syempre, pagka uwi ng mother and baby, dapat may follow-up sila. Para siya, ma-check din yung condition ng mother sa ng baby, ma-observe yung breastfeeding, maka-counsel yung mother kung may difficulty man sila. Kaya importante yung follow-up check-up. Tapos eto naman, yung pag nakauwi, eto yung ano ba yung mga warning signs na hindi okay yung breastfeeding. So, una yun, if the baby is having fewer than 4 good wet diapers by day 4, kunyari day 4 na, less than 4 times pa rin yung ihi ni baby. O kaya, the baby is having fewer than 3 stools. Kunyari day 4 na, mga 2 or less, yung poop niya, kanya D5, kulay itim pa rin yung poop. So mag-iisip ka, baka hindi enough yung naiinom ni baby. So number 3, dapat baby is breastfeeding fewer than 8 times. Kasi dapat at least 8 times a day breastfeed. So fourth, the mother's breast milk is ano na parang is in but she doesn't hear her baby swallowing. Hindi naririnig na ano, parang hindi lumulunok si baby ko. So parang warning sign 'yon. So number 5, 'yon, masakit mag-breastfeed. So hindi po normal na masakit yung breastfeeding, ibig sabihin may problema. Kailangan niya ng parang support o ma-check bakit masakit. Baka kailangan lang ng tamang posisyon, yung attachment. And then her baby seems to be breastfeeding. Ibig sabihin parang hindi bumibitaw si baby. Parang every hour, parang ang tagal ng feeding niya, halos walang bitawan. So, isa yun sa mga warning sign. 7, the mother doesn't feel as if her milk has come in by day 5. Yung tinatawag delayed lactogenesis, yung dapat, usually, ano yun, between 50 to 72 hours, makakaramdam dapat yung mother na tumitigas yung breast, parang namamaga, minsan nagdilik na yung milk. So, kunyari D5 pa, wala pa rin ganun, possible na baka insufficient yung milk supply ni mother. So, eto yung mga, again, yung steps 1 to 10. You can go back to them at your own convenience. So, I would like to thank Dr. Libadia for this presentations. And ito yung QR code for our post-test and played.
So, ito lang yung mga post-test score. Yung 5, 88 to 100%, 4, 76 to 87. So, ang goal natin at least 75%. And sa timeliness, yun, masugatan natin yung post-test. 5, if it within 1 week from the flag ceremony announcement. 4, if within 2 weeks. And then 3, within 3 weeks. And then, magpasa po ng LDAR. So, 5, you get 5, 1 to 3 days from post-test date. And 4, 4 to 6 days, and so on. So, thank you for watching.